Sa lahat ng mga kapitan, mga opisyalis na barangay, nandito ngayon, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Alam mo niyo, as your chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, meron lang akong pakiusap sa inyo, dahil karamihan sa inyo, lahat kayo, yung mga barangay kapitan, di ba? At alam niyo, nung tayo nag-buwis ng war on drugs, ni Pangulong Duterte, napakalaki ng papel ninyo, mga barangay kapitan. Hindi nag-surrender yung 1.6 million during the first 6 months of our war on drugs kung hindi dahil sa inyo, kayo mga barangay kapitan. Dahil ang PNP ay kulang po sa kaalaman kung sino dapat na mag-surrender, kaya ang mga barangay kapitan ang nakakaalam. So, pragpakan po natin ang sarili dahil alam ko, napakalaking ang papel ninyo. At ngayon po, alam nyo, dandahan na naman sila bumabalik yung druga, dandahan. Kaya ako pinag-iusap sa inyo, kayo ang mga barangay kapitan, sana, huwag niyo pabayaan natin, tulungan talaga ninyo yung ating national government na masawata ito. Dahil huwag na tayong umayag na babalik sila. And hindi ang tatanong, marami na nakikita kayo sa mga news everyday. Mayroong mga ama sa Cebu. Pinatay ko yung asawa, ginilitan sa leeg yung tatlong anak. Pinatay yung pamilya niya. Dahil lango sa legal puta. Mayroong 3 years old na pinatay, tinapon sa damuhan. 80 years old na bedridden, nirape, pinatay. So, lahat ng ito, hindi ito nangyayari kung hindi talamak ang droga. Kaya, sana tayo ay magbantay in our part bilang mga barangay kapitan. Sana po ay i-remind ninyo ang inyong constituents palagi. Lalo-lalo yung mga parents na alagaan nila kanilang mga anak para hindi mapunta sa illegal na droga. Yun lang din. Magiging papel natin dito. Hayaan ninyo yung police doon sa demand reduction. Dito tayo sa supply reduction. Dito tayo sa demand reduction by educating our people na sana bantayan natin ang ating mga anak na huwag na gumamit ng droga. Dahil alam niyo pala po ninyo itong dapat sa illegal na droga ay talagang pinustak ko na yung buong buhay ko dito. Anytime, anything can happen to me. Yan sa aking kusada na ito. But then, wala po akong persisiyan. Kahit na sa ngayon, tinatakot tayo. ICC ko no. International Criminal Court, pinapapasok sa ating bansa para mag-imbestiga. Kahit alam natin na walang jurisdiction ng ICC, still, pinipilit nila. Well, whatever happens, basta alam ko, ginawa namin ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng kabataan sa illegal na droga. Ito. At pangalawa po, dahil bago tayo pumasok, napapansin natin may mga lugar na sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lord. Sila na po ang nag-decision kung sino pwedeng maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. May mga lugar na kontrolado nila dahil sa kanilang napakayaman, napakaraming pera yung mga drug lords. So, iniwasan natin na maging narco-state ng Pilipinas. Kaya ginawa natin yun. So, sana po tayo bilang mga barangay kapitan, huwag natin mabayaan ang ating kabataan. Isipin natin palagi, kinabukasan ng Pilipinas. Tayo matatanda na tayo. Isipin natin palagi, kinabukasan ng future generation ng mga Pilipino. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kawawa yung mga bata na yan. Dahil trilyonis na utang ng ating gobyerno. Trilyonis na, sino magbabayad dito? Yung ating mga future generations. Hindi natin alam kung hanggang anong generation ang magbabayad. Kaya sana po, isipin natin palagi, kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan.
Sana patay na tayo, nasa langit na tayo. When we look down dito sa buong mundo, makikita natin ang Pilipinas na very happy yung mga Pilipino na iniwan natin. Dahil nung tayo ay nasa gobyerno pa, ginawa natin ang dapat natin gawin para gumanda ang kinabukasan nila lahat. So maraming salamat.